Imbis na sa bahay, sa dagat dumiretso ang bagong minivan na ito na napanalunan sa isang raffle. Gumamit pa ng backhoe para makuha yan sa dagat sa Baybay Port sa Leyte. Ayon sa motoridad, galing sa Port of Cebu ang sasakyan. Habang paatras itong lumalabas ng Roro vessel, bumilis ito at bumangga sa isang konkreto at nagdire-diretso sa dagat. Ligtas naman ang driver ng minivan. Muntik na po maiwan ang flight ang isang pasahero sa NAIA nang harangin siya dahil may basyo raw ng bala sa kanyang bag. At tinutukan niyan ni Dano Tingkungko. Bala? Videoan mo nga. Bala? Saan dito bala? Wala naman. Nanggagalaiti ang pamilyang ito sa pre-departure area ng NAIA Terminal 3 noong March 6. Wait lang. Ano to? Rosary. Mukhang hindi. Ang bihira. Ginawa niyo sa amin. Videoan mo. Sa kanyang post sa social media, sinabi ng 69 years old na si Ruth Adele, muntik daw silang hindi makasakay matapos nilang harangin ng security ng NAIA. May nakita raw kasing anting-anting sa kanilang gamit. Nang tingnan ng gamit, wala ang sinasabing basyo ng bala. Teka lang. Sobra ano ba? Ano? That's too much. Mami, O baka ito. Pang-ano ko to sa ilong. sure po ba kayo na siya? Hindi kasi kung ano, sobra yung abala. Sobra yung abalang ginawa niyo. So, hindi nga kami. Yes or no? So, hindi nga po kami. Yung last day ko lang kaming x-ray dito ma'am para hindi namin ma-double check yung gamit ko. Empty shell, parang alam ko na, di ba ano naman yan talaga? Kala ka rin. Panimbala rin naman yan. Kasi anting-anting, yun yung una ninyong sinabi. Sabi niyo pa basyo. Kung meron nilang basyo ng bala sa gamit nila, hindi raw ba dapat sinita na sila sa unang x-ray pa lang? Bakit daw sinita sila nang nasa boarding gate na? Kalauna nakasakay ng eroplano sina Ruth at nakarating sa kanilang destinasyon. Dahil sa insidente, tumaas daw ang kanyang presyon. Don't worry, nakuha ko na po yung pangalan nyo. Hindi nyo na po kailangan takpan. Ano ba naman water pagpasok? Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang Office of Transportation Security ngayon, pero bukas sasagot sila sa presscon kasama si Transportation Secretary Vince Dizon. Wala ring pahayag sa ngayon ang MIAA at DOTR. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok, 24 oras. May mga panibagong tirada si Vice President Sara Duterte sa talumpati niya sa isang pagtitipon sa Hong Kong. Narito ang report. Sunod-sunod ang tila mga patutsada ni Vice President Sara Duterte sa isang pagtitipon sa Hong Kong. Wala siyang pinangalanan, pero isa riyan ang tungkol daw sa pag-endorso ng kandidato. Iboboto. Akala ko kasi gusto niya ng mas magandang bayan kasi ang plataforma namin nung tumakbo kami, unity at continuity. Nadala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Kasi baka pagkatapos ng eleksyon, sasabihin nyo na naman, na-scam ba yamin day Sara? Hindi dahil... Nagpayo rin ng bise, kauday sa pagboto sa darating na eleksyon. Kilatisin daw ang karakter ng tao at piliin yung marunong tumupad sa pangako. Huwag rin daw bumoto batay sa apelyido. Ako ay produkto din ng political dynasty. Galing ako sa pamilya ng mga politiko. Hindi dahil Duterte ang apelyido ay iboboto na ninyo. Kailangan pag-isipan din natin. Kaya dapat Nagbabala rin ng bise sa anyay paraan ngayon ng ilang politiko para mamili ng boto. Mga anak. Huwag natin ibenta ang boto natin. Legitimate na ang vote buying. Nakatago siya sa... Yan na ma'am, nandito na tayo sa topic na gusto mo ma'am, ayuda. Malaman din ang paghalintulad ni VP Sara sa pagtingin sa abilidad ng isang kandidato at sa tao na napiling utusan para bumili ng suka. Tingnan natin ang mga karakter, accomplishment, abilidad, kapasidad ng mga kandidato nating senador. Kapag inutusan yan bumili ng suka, automatic na yan, may abilidad na yan. Hindi malinaw kung may kaugnayan yan sa patutsada ni Pangulong Marcos sa isang proclamation rally sa Ilocos Norte.
Nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Tila may pahaging din si Duterte kaugnay sa eleksyon 2028. Personal pa rin ang pagpapasalamat ko sa inyong lahat, sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo para sa akin at sa boto ninyo noong nakaraang halalan at sa susunod na halalan sa 2020. Joke lang. Sandali lang.